Ayun, kinakabahan ako. Kasi nga, hindi ko na alam para makipagsalamuha or makipag-usap sa mga klase, gano'n. Baka mamura ko siya. baka hindi pala gano'n ang environment niya. Tapos, naglalakad siya, magka-call kami. Nasaan ka banda? Nasaan ka dito ako? Sa malaking Christmas tree. Nandito ako sa bandang HM. Nandito ako sa bandang Uniqlo. Nasaan ka? Gano'n kami. Di namin makita isa't isa. Tapos, eto, nandito na ako sa Joe Malone. Tapos paglingon ko, andun na siya. Ganun. Tapos, pagkaunang kita namin, ganun yung reaction ko. Sabi ko, parang wala tayo ng height. Tapos sabi ko pa, ganyan ka pala sa personal. Ang ganda mo. Ganun. Nagkita na tayo. Ano magpinsan? Hindi kayo magpinsan. Sisters? Hindi kami mag-sisters. First impression, baby. Impression ba yun? Para siya baby. Si Bungis-Miss. Pag tinignan mo yun, nakaganon na. Haha. Titignan mo lang siya. Bungis-Miss. Masaya kasama yung mga ganon. Yung laging tumatawa sa'yo, laging nakasmile sa'yo, kaya dun sa mga nakaganyan. Diba? Pag kasi, inano ka ng energy, parang matatawa ka din, tatawa ka din. Hindi yung... Gusto ko kasama talaga yung pag humarap ka. Gano'n, yung tatawa agad, yung ngingitian ka, bubungis-ngisan ka. Maintindihan mo sanang di pa ako handa. Parang naka-energy naman, tumatawa ka, gano'n. Cause happy people are my people. Gano'n kasi ako. Ang gaan sa pakiramdam pag gano'n kasama ka. Kasi may balak pa ba kayo magkita? May balak, pero sana. Gusto ko din collab si Bianca. Tsaka si Clarity. Mga sumasayaw kasi. Si Yumi sumasayaw. Si Bianca sumasayaw yan. Yung mga sayawan nila, yung mga astigang sayawan. Ako, hindi ko kaya yung ganun. Yung parang, gaganon. Para akong nabibiglaan ng buto, ganun. Si Yumi super adventurous daw niya. Like, she's up for extreme adventures. Sabi ko, hello! Yes! Yes! Madalas kasi akong palibutan ng mga taong, natatakot ako. Kayo na lang. Mga kaibigan ko, gano'n. Yung mga dati kong parang ang hirap naman kasama nito sa mga adventure. Gano'n. More on beach. Any adventures ako, road trip man lang yan, kahit kung adventurous talaga ako. Magiging adventurous ka kasi kapag kasama mga adventurous. Gusto ko makasama yan sa mga beach. Nagkakaayaan nga kami, hindi ko alam kung matutuloy-tuloy. Sino may pinaka-chance sa kanila? Si Kuting. Grabe si Kuting eh. She's the angel of my eyes. She's the apple of my eyes. She's the lemon of my eyes.
She's the kiwi of my eyes. She's the cherry of my eyes. She's a fruit salad to my eyes. Paano si Dasha? Ako naman yung walang chance doon, be. Ako yung walang chance doon. Sinasabi ko sa inyo, it's not going to be like what you think. We're just friends who like each other's company. Yeah. Kasi ako, hindi ko nakikita yung sarili kong may partner ulit. Like, too fast. Hindi ko hahayaan maging fast yun. Kasi yung pagkakamali ko din, masyado mabilis yung last time ko. Masyado mabilis. Hindi ko kilala yung tao. Ginawa ko agad. Nilive-in ko agad. Diba? So, ako kasi, ang ano ko sa buhay ngayon, ang paninindigan ko sa buhay ngayon is, hindi ko hahanapin yung love. Hindi ako maghahanap ng jowa. Hindi ako maghahanap ng partner. I will let love find me. Kasi gusto ko maramdaman ko talaga. Like, ayoko nang maramdaman yun. Ito na siya. Ito na siguro yun. Siya na siguro. Ayoko na ulit yun. Bahala na ang panahon. Bahala na si God. Siyempre, lalandi ako. Siyempre, gano'n naman mag-start yan. Alangan naman bigla kang bigyan ni Lord, kasal na kayo bukas, di ba? Siyempre, sige, lalandi ako, pero kung hindi para sa akin, at hindi ko jojowain hanggat hindi ako sure. Basta, gusto ko mag-proposean kami, will you marry me? Gano'n, hindi yung siya lang, hindi lang ako yung Kasi, traumatize ako, guys. Pakiramdam ko, kung ano mga pinagdaanan ko, mapagdadaanan ko sa ibang tao ulit. Yung panghihingi ng assurance, yung pagmamakaawa, yung mga nasuffer ko, yung mga doubts na hindi inassure, yung mga paghahabol, yung mga masasakit na salita, yung mga pangakong hindi natutupad, na yung parang mga pag-i-invalidate, na trauma ako, pakiramdam ko, baka gawin din sa akin to. Kahit nga ibang tao ganun nararamdaman ko, like, may makilala lang akong tao, na-anxious na ako, baka anuhin ako nito, baka sirain ako nito, baka ibaliktarin ako nito, baka awahin ako nito, parang, grabe yung trauma ko. Kaya, ang hirap para sa akin makipagkaibigan, pero nakakayanan ko siya, and nagsistart lahat yon sa mga, like, message, comment, likes, ganun. Gusto ko, and natututo na din akong mag-comment sa mga post ng ibang tao. Yun, natututo na ako. Kasi before, hindi talaga. And tinatry kong mag-build talaga ng friends. And ayun. Kaya nga nung mamimit ko sila Marie, sila Yumi, grabe yung kaba ko talaga. In-anxiety talaga ako. Hello, but if ganun. Kaya, kapag kasi traumatized ka, nasaktan ka, then pumasok ka agad sa relationship, walang mangyayari. Hindi nagkaroon ng development yung ugali mo, yung character mo. Wala. Kung anong iniwan mo sa relationship mo, ganun din ang mangyayari sa next relationship mo. Pero sa una, lagi naman sa una. Sa una masaya talaga yun Sa una talaga lagi. Diba? Kasi if you have problems sa personality mo, sa attitude mo, alam mo sa sarili mo may problema ka, pero hindi ka nagtitake ng time to fix yourself. Diba? Mga ang lakas magsabing, ayusin mo muna ang sarili mo. Ayusin mo muna ang sarili.
Tapos makasabi ng ganun. Gusto namin mag-heal ka. No, you don't want me to heal. You want me to suffer. That's not wanting to heal. Kasi pag gusto mong maayos yung isang tao, you'll support magsusupport ka. Hindi ka gagawa ng ikakasakit niya. Pag gusto mong maging maayos yung tao, tatratuhin mo ng tama, kakausapin mo ng tama. You'll be, i-approach mo ng maayos. Diba? Yung parang, you'll be careful. Kaya nga gusto mong ma-heal yung tao, kaya mag-careful ka sa kanya. Kaso, instead na ganun, i-judge nyo, sisiraan nyo, tapos sasabihin nyo, gusto lang namin mag-heal ka. Gusto ko talaga maging better. Alam niyo, gusto ko maging successful. Nai-inspired ako sa mga kaibigan ko ngayon. Grabe yung pag-aano nila sa akin. Yung pag, kaya mo yan, ganun. Yung parang, sabay-sabay tayong aangat, sabay-sabay tayong magiging mayaman, ganun. Pero minomotivate nila ako, yung parang, ito, tutulungan kita dito, ganun, grabe. Sobrang thankful ko nun. Tutulungan kita dito, ganyan. Tapos, yung parang, basta, ang dami ko natutunan sa mga nakakasama ko. I like their attitude, sobrang matured nilang mag-isip. Kaya kapag matured mag-isip yung kasama mo, talagang mahahawa kang maging matured. Kapag trabaho ng trabaho yung kasama mo, magiging workaholic ka talaga. Kapag matino talaga sila, matino ka talaga. Kapag klase sila, magiging klase ka talaga. Kapag madungis yung mga kasama mo, magiging madungis ka din. Kaya nasa circle talaga yan. Nasa circle of friends, nasa environment yan. Thank you, Nicole. Thank you, Catherine. Thank you, Pinky. Alam nyo kasi, soon, the table has been returned, okay? Kaya, dapat mag-ingat kayo sa ginagawa nyo kasi baka bumalik sa inyo yung lamesa, diba? Alam nyo, ayoko talagang nagmamak ng grammar. Pero kapag tinarantado mo ako, tapos nagkamali kang ganyan, nakatawa-tawa ka, pagtatawanan talaga kita. Nakakahiya kasi yun, mahihiya talaga ako kung ako yun. Yung parang kunwari binabash ko kayo, ganyan ka naman bata kayo, mature kayo, baliw. Alam mo, one day, soon, the table has been returned, ganun. Siyempre, matatawa yung binabash. Alam niyo yung mga gusto kong baguhin sa akin. Number 1, yung attachment ko sa isang tao. Doon talaga ako laging natatalo sa attachment. Yun yung mga bagay na pinipigilan ko. Like, sinasanay kong wala yung tao na yun. Sinasanay kong hindi kausapin yung tao na yun. Sinasanay ko yung sarili ko na hindi sa lahat ng oras magiging tapat yung tao na sa akin. Yun talaga yung ina-avoid ko. And yun yung reason din bakit ako nagbibuild ng walls. Talagang konti-konting walls, ganun. Yun, attachment talaga. Pangalawa is yung trust ko. Alam mo kasi ako yung tipo ng tao na kahit paulit-ulit mo kung lokohin, pipilitin kong tignan yung mabuti sa'yo. Pipilitin ko pa rin pagkatiwalaan ka. Doon din ako natatalo. Kaya yung trust talaga. Which is now, grabe na din yung trust issue ko. Kung gaano kalaki yung walls ko, gano'n na din kalaki ang trust issue ko. Pakiramdam ko lahat ng mga sasabihin ko is masasabi sa ibang tao. Pangatlo naman is yung control ng emosyon ko. Like, ayoko mag-decide ng galit. Ayoko mag-decide ng masayang-masaya. Ayokong maging impulsive sa mga decision ko sa buhay. Yung treatment ko, yung treatment, reciprocation. Kung ano ibibigay ng tao sa akin, ganun din ako. Ipopost mo ako, ipopost kita. Ganun. Magbabayad ako, mag-aaya ka, mag-aaya ako. Isasama mo ako, isasama kita. Kakausapin mo na ako matagal, ganun din kita kakausapin. Gusto mo mag-call? Magka-call din ako, parang ganun.
Kung anong kaya mong ibigay, yun ang papalitan ko. Ako kasi kaya ko lahat ibigay. Hinihintay ko lang din na bigyan mo din ako yung ganun. So, reciprocation talaga. Kung ini-ignore mo yung message ko, ignore din kita. 'Di ba? Kung hindi mo ko kausapin ng 2 araw, di kita kakausapin ng 2 araw. Ganun na ako lagi, hindi na palaging ako. Nakailang na ako dyan, nakailang fail na ako dyan pag lagi mong binibigay talaga lahat. Business din, business talaga. Business. Kaya nga napapabili tuloy ako ng mga libro eh. Hindi ko ugaling magbasa-basa ng libro dati. Gusto ko ng maayos talaga. And enjoying my own company. Dati pa naman ako ganyan eh. Enjoy my own company. Hindi na ako mahihirapan dyan. Kaya kong kumain mag-isa, kaya kong manood ng sine mag-isa, kaya kong umalis mag-isa. So, kung doon, no problem sa akin yun. Minsan, mas masaya ako maging mag-isa. Going to Church of Victory. Alam niyo ba, nag-uusap kami ni Yumi about kay God, kung paano kami sinave ni God. Ang sarap ng ganung usapan. Eh, parang tara, simba tayo, ganun. Alam niyo, may time na may mga may mga kalmot ako. Ano yan? Ba't dami mong sugat? Sabi ko, wala na natamaan dun sa natamaan dun sa hindi ko alam kung sasabihin ko yung mga aso o natamaan dun sa May time na dapat uuwi ako pero di ako makauwi kasi I'm okay. Sobrang umiyak ako noon. Like, nagalit na yung mga tao sa akin. Then, after I cried, sabi ko, magiging mabuti akong tao. Magiging maayos ako, sabi ko gano'n. Sabi ko, sabi ko, aayusin ko sarili ko. Pero, buti na lang, walang sa akin. Walang nang, okay lang yun kasi ganyan ko, okay lang yun. Lahat sila, mali yun. Sige. Hindi ko maintindihan yung binibaby. Is it talagang binibaby niyo ako as, baby ko yun, or binibaby niyo ako sa treatment? Kasi I don't see, treatment na baby sa akin. Like, wala nga may alam ano nangyayari sa akin eh. Diba? Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung binibaby kasi. Like, wala nga akong kanakausap, wala akong sinasabi sa inyo, hindi nga ako nagpapa-comfort sa inyo. Diba? Sabi ko, i-baby niyo ako sa yung parang binibaby na nakukitan, ganun. Next year talaga, sana next month mawala na to. Para makakangiti na ako ng maayos, para mapa-whitening ko na sila, mapaayos ko na ng maayos. Bala ko din kasi bala kong magpa-bunny teeth. May mga nagsasabi na bumalik daw ako sa management kasi kung ano-ano, pagkatapos sinuka, babalikan, parang gano'n. Alam nyo, nung ayaw ko naman kasi talagang humantong sa TV yung gano'n. But I was influenced. I was influenced. Siyempre, diba? Dahil sa kagustuhan kong i-prove yung loyalty ko. Sige, kung anong gusto nyo, doon ako. Kahit ikakabagsak ko yan para sa inyo, sige. Gusto nyo ako yung magsalita, sige, magsasalita ako. Gusto nyo awayin ko sila, sige, awayin ko sila. Dahil sa kagustuhan kong i-prove yung loyalty ko, dahil sa takot ko na baka mawala ang mga kaibigan ko, I did what they want. Kahit ang kapalit nun is mawalan ako ng trabaho.
Kahit ang kapalit nun is mawawala ako. Kasi iba yung sinimulan ko. Iba, sa ibang paraan ako nagsimula. Ayan. Kasi, ganito kasi, di ba? Halimbawa may group of friends kayo. Then, meron kayong taong ayaw. Kapag isa doon, yung tao na yon hindi ayaw sa tao na yon, anong iisipin nyo? Love ako, kampi to, ganun, di ba? So, I was in a circle of friends na kapag ayaw, dapat ayaw ng lahat. Kahit walang ginawa yung tao sa'yo, dapat ayaw mo. Dapat kapag nilait yun, dapat lalait ka din. I was in that. So, nalason yung utak ko. And nung lumabas yung, nag-TV, I felt bad. Kasi it was wrong. Lumabag ako sa rules. Tapos, alam mo yun, parang, it doesn't feel right. Ako kasi, gusto ko talaga sumusunod sa mga rules. And so, I reached out. Nag-reach out ako. And I'm still glad kasi nag-reply sila. Ganun. Then sabi ko, tara, makipag-usap na tayo. Ayaw nila. So, kumusa ako mag-isa. I said sorry. Binabaan ko yung pride ko. Kasi, ang plano namin is makipag-usap kaso kailangan may mag-reach out. They don't want to reach out, but I did it. Ako yung nag-reach out. Tapos nung nag-reach out ako, iniwan ako. Kaya ayun, I'm still happy kasi tinanggap nila ako. And yun. So, what important kasi para sa akin ngayon is malinis na yung puso ko. Yung conscience ko, malinis siya, maayos siya. Hindi ako nakakonsensya kasi alam kong I'm in the right path. Yung mga nakaalitan ko before, nag-sorry ako sa kanila. Before this year end, nag-sorry talaga ako sa mga tao na wala namang ginawang sobrang sama sa akin, na iniwan ko. Nag-sorry ako sa kanila. Pinian ko sila. And sobrang gaan ng pakiramdam ko. Ang pinaka-importante ngayon is, I'm earning money. I'm on a business. I'm doing better. I have ongoing therapy. I have planned adventures with myself. I made friends. That's all that matters naman after all. To be better, di ba? At least, mga pagkakamali ko, natutunan ko talaga. Okay, hindi, ayoko ng ganito. I felt bad. I hurt this person. I'll say sorry. Kaya, ayun, sobrang importanteng maging accountable talaga sa pagkakamali. Kasi kapag ginagaslight mo yung sarili mo, hindi, kasi ginanito nila ako, hindi. Inano nila ako hindi, dapat hindi, may reason ako, ginawa ko lang to dahil ganyan, ginawa ko to kasi ganyan siya, ginawa ko to ganyan siya. Kapag lagi mong ginagaslight yung sarili mo na ganun, magmumukha ka na lang tanga. Yung pag kasi sinasabi ng mga tao mali ka, pero
Hindi ko naman sinasabi ko. Basta yun, be accountable sa mga kasalanan nyo. Alam ko yung mga iba sa inyo, matataas ang ego and pride, pero hindi sa lahat ng oras kailangan pairalin yun. Kaya, ayun guys. Ang sarap lang alam kong matatapos yung New Year ng okay ako dun sa mga tao. Sa mga taong na kaano ko before. Tapos may mga bago pa akong may bago pa akong nakasama. Ang saya sa puso. Tapos pakiramdam ko nasa right path talaga. Like parang love. Everything is good. Ang ganda ng flow. Ang healthy ng flow. Sabi ko gano'n. Ang healthy ng flow. Sobrang saya. Ang gaan. Oo, sobra. Like, thank you so much, Lord. Alam niyo ba, nung umiiyak-iyak ako kay Lord, sabi ko, Lord, bakit naman ganito ang binigay mo? Bakit naman ginanyan mo ako, Lord? Kina-question ko siya. Lord, sabi, Lord, sinusurrender ko nga yung sakit, di ba? Bakit mo naman ako sinaktan ng sobra? Lord, sabi ko, kunin mo tong sakit. Bakit mo naman dinagdagan? Lord, bakit naman? Sabi ko gano'n sa kanya, umiiyak talaga. Lord, bakit naman? Hindi ganito yung hinihiling ko, Lord. Hindi ganito. Bakit mo ko naman ganito? Ganun. Ngayon, gets ko na. Okay, gets ko na. Kaya pala, pinahirapan-hirapan niya pala ako para maging malakas ako. Isa ang sakit. Oo. Grabe si Lord. Grabe ka, Lord, ha? Kahit ginanyan mo ako, Lord, love kita. Kasi ginanito mo ako now. And sobrang thankful talaga ako sa inyo. Yeesh! I'll make you proud more sa mga magiging successful ako. I'll make more effort. Thank you kasi hindi niyo ako iniwan. At hindi niyo din ako tinolerate. Palaging sa'yo. Kakain sa'yo ang aking natama. Napalapit sa'yo ang mahirap ako. Kahit ipilit pa, ayoko na sa'yo. Hindi kasi ako bitter, guys. Hindi ako bitter. I support. Ay, di mo masabi sa'kin na hindi mo na ako mahal. Di mo makaya na din ang sama na ng managal. Kabisado lang kita lang kung di ka masaya. Shi. Ba't alam mo yun? Kasi isa yun sa mga nakita kong pinapakinggan niya. Isa yun sa mga... Alam ko kasi about... yung kanta na yun is about dun sa ex ko. Isa yun sa mga diba? All this time, valid naman pala ang pag-overthink ko, ang mga naiisip ko, ang nararamdaman ko. Nilunok ko yun. Nakakamiss mag-bar, pero ayoko. Nakakamiss uminom, pero ayoko. Nakakamiss mag-chill lang with friends. Thank you so much, user. Inaaya ko nga mag-sleep over dito si Maricel. Magbabaliwan lang kami. Pero I am happy to let you guys know na things like those doesn't hurt me anymore. It doesn't. I swear, God knows. Alam ni Lord kung gaano nakalinis to.
Sobrang saya ko, sa totoo lang. Sobrang saya ko na grabe yung blessings talaga. Thank you so much. And, ayun, dahil sa pagmamahal niyo sa akin, dahil sa suporta niyo sa akin, your wish is my command. Tuloy na tuloy ang meet and greet. Kailan? Around March. This was the very first bit. Now where the storyline ends. My thoughts will echo your name until you see it again. These are the words I heard as I was leaving too soon. I was enchanted to meet you. Don't be in love with someone else. Guys, mag-end na ako ha. Kasi inaantok na ako eh. Tapos kakain pa ako. Hindi kayo naaawa sa akin, no? Ganyan eh. Bye-bye. There'll be more further announcements. So, stay tuned. And bukas magna-live ako. Please lang, magpakota niyo ako. Last day na kasi, guys. Please. Bye-bye.